babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Magandang umaga ng Biyernes, August 23, 2024. Narito na po ang ulo ng mga balita para sa Pasada Balita. Pasada Balita. Kapatid ni dismissed ang Mayor Alice Guo at business partner nito kulong na sa NBI matapos maaresto sa Indonesia. Pasada Balita. Dating presidential spokesman Harry Roque kulong sa Kamara. Hindi pagdalo sa unang Quad Committee hearing, honest mistake lang. Pasada Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte idinawit naman sa pagpatay sa 3 drug lords. Pasada Balita. Sa ating business news, ang bentahan ng mga lokal na produkto sa bansa bumagsak sa halos 15% sa ikalawang quarter ng 2024. Pasada Balita. Balita mula sa Ibayong Dagat, Democratic National Convention inulan ng suporta mula sa mga sikat na personalidad. Pasada Balita. At sa pampalakasan ng Blackwater, bigong maungusan ang NLEX Road Warriors sa PBA Season 49. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga po muli. Samahan niyo po kami ang inyong mga lingkod. Ako po si Jelly Mendez. At muli sa pangalan ni John Ibanez, ako naman po si Judith Estrada Larino. Pasada Balita. Sa detalye ng ating mga balita, hawak na ng NBI, National Bureau of Investigation, sina Sheila Leal Guo, kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang business partner nitong si Cassandra Ong. Ito ilang oras lamang pagkatapos nilang mahuli ng mga otoridad sa Mega Mall Batam Center sa Indonesia matapos ngang magtangkang lumabas ng bansa. Isinilbi na ng Senate Sergeant at Arms ang warrant of arrest sa kapatid ng sinibak na alkalde matapos ilang beses na bigo itong makadalo sa pagdinig ng komite sa Senado kaugnay sa Pogo. Samantala, naglabas naman ng arrest order ang Quad Committee ng Kamara laban kay Cassandra Ong. Matatanda ang iniulat ang mga otoridad na wala na sa Pilipinas si dating Mayor Guo kasama ang mga kapatid nito at ang businesswoman ngang si Cassandra Ong. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, tiwala ang Department of Justice na babalik ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, illegal ang passport ni Guo at kapatid nitong si Sheila Leal, kaya't kumpiyansaan niya silang hindi magtatagal ang dating alkalde sa bansang pinagtataguan nito. Nabatid na hindi basta-basta makakansela ang passport ng mga nasabing individual dahil hindi pa umaabot sa korte ang mga kaso ng mga ito. Iginiit pa ni Secretary Remulla, mas tumitindi pa ang pananagutan ng dating alkalde dahil lumalabas na may kaugnayan ang operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac na dati nitong nasasakupan at ang Pogo sa Porac, Pampanga na kinakatawan ni Cassandra Ong. Pasada Balita. Sa 10 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, kumpiyansa ang Presidential Anti-Crime Commission
na maibabalik nila sa bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston John Casio, maraming legal na paraan para mapabalik sa bansa ang pinatalsik na alkalde at harapin ang mga kasong sinampa ng gobyerno laban kay Mayor Goo. Nakikipag-ugnayan na rin anya sila sa kanilang counterparts sa Indonesia at maging sa International Police o Interpol para sa kaso ng kontrobersyal na sinibak na alkalde. Tulingan din naman ang PAOK official na mayroon talagang dapat na managot sa pagtakas ng dating opisyal. Matatanda ang nahaharap sa kasong qualified trafficking, tax evasion at iba pang kaso sa ombudsman ang dating Bamban Tarlac Mayor Goo. Pasada Balita. Samantala, naniniwala si Senator Risa Hontiveros na masasagot na ang lahat ng mga katanungan kaugnay kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa susunod na pagdinig ng Senado. Kasunod ito ng pagkakahuli kina Sheila Goo na kapatid ng dating alkalde at Cassandra Leong na may koneksyon naman sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Kaugnay nito ay inaasahan ni Senator Hontiveros ang pagdalo ng dalawa sa pagdinig sa Martes at tiniyak na mananagot ang mga ito sa pag-iwas sa Senado. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Goo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Goo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala ako na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing. Yan ho ang tinig ni Senator Risa Hontiveros. Pasada Balita. Iginit naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na kailangan ng Pilipinas ng General Aviation Terminal upang hindi makaalis ang mga individual na nasa watchlist. Kasunod ito ng napaulad na paglabas ng bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ayon kay SP Escudero, nakakadismaya na nakalabas ng bansa ang sinibak na alkalde sa kabila ng warrant of arrest at mga kaso laban dito. Mula nung inimbento ang airport sa ating bansa, NAIA man o iba't ibang international airport sa iba't ibang syudad sa buong Pilipinas, wala tayo at hindi tayo nagkaroon ng terminal para sa tinatawag nating general aviation. Ang general aviation, yung private planes, ika nga, yung pang mayayaman, yung pang may pera. So, nangyayari, pag landing nila mula sa ibang bansa, diretso yan sa terminal. Pagbaba na, diretso yan sa hangar nila. Bababa ng kotse, sasakay, papadala yung passport sa immigration, wala nang customs din doon. Kung meron man, sir! Ganun lang yan. Ang pagpaalis sila, ganun din. Paparada sa hangar, sasakay sa aeroplano, papatatakan sa Bureau of Immigration, yung customs, sasaludo rin siguro, sakay ng aeroplano, taxi na yan sa runway, lipad na, papuntang Hong Kong, papuntang Singapore, papunta kung saan. Kasi nga, wala tayong terminal pang general aviation. Yan po ang tinig ni Senate President Francis Cheese Escudero. Pasada Balita. Pinatawan ng contempt ng House Quad Committee si dating presidential spokesperson Harry Roque, kaya't 24 oras itong ikukulong sa detention facility ng House of Representatives. Kasunod na rin ito ng mosyon ni Kabayan Party List Representative Ron Salo para makontempt si Roque. Makaraang mabatid ng komite na nagsisinungaling ito sa hindi niya pagdalo sa unang pagdinig ng Quad Committee na ginanap sa Bacolor, Pampanga nito lamang August 16. Batay sa liham ni Roque noong August 13 sa komite, ikinatwiran nito ang nakatakdang hearing niya sa Manila RTC kaya't hindi siya makakadalo sa nasabing pagdinig. Subalit nakakuha ng certification ang Quad Committee mula sa Clerk of Court ng Manila RTC na nagsasabing walang hearing si Roque nang nabanggit na araw.
Dahil dito ay humihingi ng paumanhin si Roque sa komite at sinabing honest mistake ang kanyang nagawa matapos siyang malito dahil na rin sa pagkakaalam niya ay walang pagdinig ang Kamara kapag Biyernes. Totoo ho ito Nanindigan naman ang mga miyembro ng Quad Committee na nagsisinungaling si Roque sa Kamara kaya walang kumontra sa mosyon ni Congressman Salo na pinagtibay ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, Chairman Huya ng Committee on Dangerous Drugs at pangkalahatang tagapangulo ng Quad Committee. Pasada Balita. Ang sagot naman ni dating presidential spokesman Harry Roque, tinawag niyang political harassment ang pag-cite in contempt sa kanya ng Kamara. Bukod dito, malinaw din anyang panggigipit dahil sa politika at abuse of power ang kanyang 24-hour detention sa mababang kapulugan. Nanindigan din si Attorney Roque na hindi siya nagsinungaling at honest mistake nga lamang ang kanyang hindi pagdalo sa pagdinig noong August 16. Iginit pa ng dating palace official na humarap siya sa 3 sa 4 na imbitasyon sa kanya. Ang totoo niya, inasaktan ng ilang miyembro ng Kamara nang punahin niya ang mga pagkukulang ng 19th Congress na inamin niya ni House sa Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Dan Fernandez. Sa kabila nito, sinabi naman ni Attorney Roque na nirerespeto niya ang institusyon, lalo't naging miyembro rin siya ng House of Representatives. Pasada Balita. At partner, kaugnay nga nitong issue kay Mayor Go. Talagang malalim itong kailangan dapat maimbestigahan talaga ng mabilisan para masolusyonan din ang problema ng buong bansa. Nasa linya na ho. Alamin nga natin ang update dyan sa Senado. Kay Senator Win Gatchalian, ang chairman ho ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Alamin natin na magandang umaga ho, Senator Gatchalian. Good morning, Jelly and Judith. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning, Senator. Unahin lang muna natin yung issue ng pagkaka-aresto dito kay kina Sandra Leong at Sheila Leal Guo. Senator, may nakikita na ba kayong liwanag o pag-asa na baka susunod na rin yung tina-target talaga na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Guo? Alice. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Indonesian government dahil napakabilis nung kanilang aksyon at nung nanawagan ng ating Pangulo na imbestigahan mabuti yung nangyari at maparusahan yung mga taong sangkot sa pag-alis ni Go Huaping. Kaagad yung Indonesian government ay gumalaw at nahanap nila sa Bantam, Indonesia si Sheila Go at si Cassandra Ong. At kaya ako ang aking pananaw dito bilang ng oras ni Go Huaping at yung kanyang mga kasamahan pa, yung kanyang ama at ina, dahil naniniwala ako na nakaalerto na ang buong sangay ng Indonesian government sa kilos ni Go Huaping. Kaya it's a matter of time na mahuhuli rin siya. Pero kamusta na ho? Ano na ho ang susunod na hakbang ng Senado? Kailangan ho ba na dumaan muna sa Kamara bago simulan ng Senado ang investigasyon dito kay Go? O pwede nang simulan ng Senado kahit wala pang investigasyon sa Kamara? Tuloy-tuloy yung aming investigasyon at nakikipag-coordinate kami ngayon sa DOJ at sa Bureau of Immigration. Ang gusto natin ay maayos yung pagdalo ni Sheila Go at ni Cassandra Ong sa Senado. Marami kasing ahensya ang may kinalaman sa kaso nila. Kung matatandaan natin, daming kaso may BIR, may Bureau of Immigration, may DOJ, may Senate, may House. At kaya nagko-coordinate kami sa iba pang mga government agencies at sa iba pang institusyon doon sa pagdalo ni Sheila Go at ni Cassandra Ong sa Senado. Gusto natin maayos yung kanilang pagdalo at maayos rin yung proseso dahil iisa lang naman ang tinutumbok nito
mapakulong natin at managot yung mga taong nagpatayo ng Pogo Hub sa Pilipinas, sa ating bansa, at magkaroon ng accountability. Senator, kailan po ba yung susunod nyong pagdinig dyan sa Senado? At ano bang maaasahan natin kung madadala na ba itong dalawa para tumistigo na nga ng tuluyan? Ano? Sa pagkaalam ko, nakaschedule kami sa August, tingnan ko lang kalendaryo, August 27. Uy, August 27. Tuesday next week, after ng holiday, ano? Monday kasi holiday. So, doon kami nakaschedule ngayon. Senator, mayroon ba tayong imbitasyon sa Bureau of Immigration din? Dahil may ilan din nagsasabi na posibleng sangkot ang ilang tiwaling opisyal dito sa immigration. Correct. Meron kasing butas, no? Yung Philippines to Indonesia na leg, hindi pa malalaman kung paano nakatakas si Go Huaping at ang kanyang mga kasamahan. So yun ang ngayong iniimbestigahan kung paano nga siya nakaalis ng ating bansa na walang nakakaalam. So tinitignan lahat ng anggulo. Meron ako mga teorya at binigay ko sa ating mga ahensya yung request ko sa mga datos at impormasyon. At yun rin po ang aming pag-uusapan pagdating sa pagdinig. Sa akin, Senator at partner, napakalawak nitong marami nang nasangkot, even sa mga agency. Possible din kaya na may mga ilan pa dahil paano nabigyan ng certificate, ng birth certificate si Alice Go kung talagang Chinese national siya, Senator, possible din kaya na may iba pang ahensya ng gobyerno na sangkot dito sa pagpapalabas din at sa pag-i-issue din ng birth certificate ni Go? Maraming katanungan nga. Yan nga isa sa pinaka seryosong paglabag ng ating ng ating batas. Yung pagbibigay ng birth certificate sa mga taong hindi naman karapat-dapat at lalo na ginamit yung late birth certificate process natin para maging Pilipino. Talagang hindi lang, nakikita ko dito, hindi lang yung mga violators ang dapat natin tignan, pati yung mga sindikatong nasa loob. Dahil balita namin, ginagawang negosyo ito ng ilang mga tiwaling empleyado ng ating kawani ng ating pamahalaan. Senator, itong si Attorney Elmer Galicia, anong plano niyo sa kanya? Siya yung iimbitahan rin siya, no? Dahil klaro na si Alice Guo ay wala dito sa Pilipinas. Kaya imposibleng pumunta si Alice Guo sa kanyang tanggapan para magpanotaryo. Opo. At ginigit niya, nakita niya si Alice Guo, pero imposible naman yun dahil nga nasa ibang bansa si Alice Guo. So iimbitahan rin namin siya dahil hindi consistent yung kanyang sinasabi. Kasi partner, nabalita dito yung sa July 17, nagpunta si Go sa Bali, Indonesia. Pagdating ng July 18. Base yan sa mga reports. Base ito sa mga reports na nakalap namin. Kuala Lumpur naman, July 18. Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore, napunta sa Singapore ng July 21 hanggang August 18. Hanggang sa makarating dito sa Batam, Indonesia nitong August 18. Possible kaya, Senator, na maimbitahan din itong mga law enforcement na sangkot din, possible sangkot din partner sa pagpapaalis din pagpuslit palabas ng bansa nitong si Mayor Go. Lahat ng anggulo ay titignan namin, kasama dito itong mga government agencies na ito. At para magbigay linaw kung paano nga nakatakas itong si Go Huaping nang hindi na mamalayan ng ating mga pamahalaan. Ito ay para sa akin napaka-seryosong issue dahil magkakaroon ngayon ng lalakas ngayon ang loob ng mga kriminal na tumakas dahil alam nila kayang-kaya nilang palusutan ng ating pamahalaan. Kaya importante sa amin to. At dapat tignan itong butas na ito at kung gagawa ng mga batas para higpitan, gagawin natin yan. Pero wala pa po ba tayong Senator, na natutukoy na mga opisyal, particular sa immigration? May mga teorya kami pero i-reserve ko na lang pagdating pagdinig.
Opo, Okay. sige po. Tabayanan na. Sa ibang issue, total, nandiyan na rin kayo, Senator, ano? Kay Kibuloy naman, ano ba sa tingin nyo? Maaresto rin ba? Nasa bansa pa ba? O gaya ni Mayor Guo, nakapuslit na rin? Hindi ko sigurado kung nandito pa siya, no? Dahil kung kaya nga tumakas ni Alice Guo ng Pilipinas, hindi imposible rin na siya rin ay tumakas. Kung matatanda natin, mayroon pang isang pugante, si Arnie Teves, yung pumatay sa governor ng Dumaguete, ay nakatakas rin. No? Kaya yung pagtakas, hindi imposible na ngayon. Nakikita ko na napakadali. No? At simpleng-simple lang na umalis ng ating bansa. Kaya hindi rin magiging imposible na wala na siya dito sa ating bansa. Oo, nakakapagtaka din kasi, no, Nakakalungkot yung mga ganyang Nakakakalungkot. Tama kayo. pagkakataon, ano, Senator, imaginein mo, imbis na hindi nalalabas sa ibang bansa pa nahuli because nakapuslit na nga dito sa ating mga otoridad, no? Pero makikita rin natin na episyente rin yung ating pagko-coordinate sa ibang bansa. Right. Dapat rin makikita rin natin na importante yung bilis, no? Pero Nakatakas nga sila, kagaya ni Go Huaping, pero Yes. dahil sa bilis at sa lawak ng coordination, Yan. nahuli rin. Kaya itong mga temporary setback rin to, eventually mahuhuli rin siya. Yun. itong mga kaganapang nangyayari sa ating bansa, no, patunay ba to na, Senator, na may mga gusto talagang sumakop sa Pilipinas? Hindi ko masasabi ng tiyak yan, no? Dahil hindi pa namin nakikita yung ebidensya patungkol sa ganyan. Pero ang important, kung merong sakop na pag-uusapan, yung Pogo talagang balak na isakupin tayo. Yung pagtatayo lang ng Pogo Hub sa Bamban, sa Porac, at ngayon tuloy-tuloy pa rin nahuhuli yung ibang mga illegal scamming. Talagang kung mayroong isang organisasyon na gustong sumakop sa atin, ito yung Pogo. Pero ngayon, dahil nga nagsabi na ating Pangulo na bawal na ito, nakita ko na dahan-dahan din silang nalulusaw at umuwi sa kanilang mga bansa. Ayun, oo. At syempre, dahil na rin sa investigasyon at pagkilos din ng mga Senado, no, na nabubunyag itong mga illegal na aktibidad. Senator, posibleng impeachment case daw kay VP Sara. Your thoughts? Ayoko munang pag-usapan yan dahil napaka-politika yan. Ano? So, hindi pa namin, ako personally, hindi ko pinag-iisipan yan. Nakatutok muna tayo sa mga mahalagang bagay na nasa committee natin at yung mga ganitong investigasyon. Alright. Sa ngayon kasi ang nauuso talaga yung mga Pogo, yung pero Yun talaga ang yun talaga ang main issue ngayon. Pero actually, na yan, pahupa na dahil Yes. Actually, Senator, meron talagang aminado mga netizens na talagang nabawasan yung mga text scam ngayon sa bansa dahil nga sa mabilis na aksyon ng administrasyong Marcos. Ano po yung recommendation nyo para mas lalong mapaigting ang seguridad dito sa ating bansa? Actually, yung text, nung nawala yung text, patunay yan na ang tina-target na ngayon ng mga Pogo, mga locals. In fact, may mga nakausap ako, ito, recently lang, may nakausap ako isang pamilya na meron pala silang isang kapamilya na naloko dahil dyan sa mga text na nakuha nila. 10 million yung nakuha. Uy, nako. Linoko, pina-invest sa isang crypto scam. At 10 million ang nawala dito sa taong to. Kaya totoo yung pangloloko na minsan nakakatsamba yung pangloloko. Isang tsamba, 10 million. Kaya tiba-tiba na sila kaagad. Kaya nung binand na itong Pogo, maraming umuwi. Nabawasan ngayon yung mga text na nakukuha natin. Kaya ako tuloy-tuloy yung aming pagbabantay para umalis na talaga dito. Tuluyan nang umalis ang Pogo sa ating bansa. At tuloy-tuloy yung amin na pagbabantay dito. At makakaasang at taong bayan na hindi kami hinto hanggang talagang mawala na yung Pogo, yung talagang operasyon nila dito sa ating bansa. Senator, one last from my end. Bilang kayo po ang pinuno ng Committee on Basic Education, ano po ba ang mga plano nyo pa o target na ipatupad po sa sektor ng edukasyon? Babaling tayo sa edukasyon. Malaki ang problema natin sa edukasyon. Makikita natin yung mga large-scale examinations
tulad ng PISA at iba pa na napakababa yung ating grado pagdating sa reading, math, and science. At yun naman ang aming tinututukan dito sa Committee on Basic Education at sa Education Commission. At marami kaming reformang ginagawa para umangat yung antas at kalidad ng edukasyon natin. At ang importante dito, pag-graduate ng bata, ay may magandang trabaho siyang makukuha. At yun naman ang aming sinisigurado. Senator, meron lang akong itatanong na issue regarding sa education. May ilan kasi na nagsasabi na kulang daw yung mga guidance counselor natin sa bawat paaralan na isa rin sa makakatulong para mapaigting din yung maayos na ng education sa mga kabataan, ayun yung ugali, yung pag-uugali, personality nila, mental health nila, kung nakakaranas pa ba sila ng anxiety, para maiwasan din yung minsan din may bully din, natatanggap yung mga kabataan. Kamusta po ang pagtugon natin dito? May magandang balita ako. Malapit na maging batas yung bagong Basic Education Mental Health Law. Ito ay malapit na dahil BICAM level na kami. Okay. At tataasan ng sweldo ngayon ng mga guidance counselors. Pwede na rin kumuha ng mga psychologists para tumulong sa mga problema ng ating mga estudyante pagdating sa mental health. Magtatayo na rin ng mga care centers. Ito yung parang mental health center sa ating mga eskwelahan. Kaya papalawakin ngayon ang serbisyo na ibinibigay ng Department of Education pagdating sa mental health sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga care centers, pagtataas ng sweldo at pagkukuha pa ng maraming mga kawani na pwedeng tumulong sa pagsugpo ng mental health sa ating mga eskwelahan. Okay, masyadong kulang na tayo sa oras. May mga tanong pa. Pero maganda yung ibinahagi ni Senator lalo na itong Basic Education Mental Health Law na kailangan po ng lahat. Kung may karagdagan na lang ho tayong rekomendasyon, opinion, or panawagan sa pamahalaan at syempre para masiguro din yung pag-asa ng taong bayan. Go ahead, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat sa taong bayan dahil sila ang naging dahilan kung bakit na-ban na ang Pogo sa ating bansa. Sila yung sabi nga ng ating Pangulo na narinig niya ang boses ng taong bayan sa mga problema tungkol sa Pogo at sa mga krimen na ginagawa nito. At dahil sa boses ng taong bayan, na-ban ang Pogo sa ating bansa. At yun naman ang aming sinisigurado ngayon dahil nagbigay ng time frame ang ating Pangulo na hanggang katapusan ng taon. At yun ang sinisigurado natin na dating ng katapusan, talagang buradong-burado na ang Pogo sa ating bansa. Yan ang pag-asa ng talaga. Salamat po, Senator, sa pagkakataon. Happy weekend po. Ingat po kayo. Ingat po. Okay po. Yan po mga kaibigan, si Senator Sherwin Gatchalian, ang dami niyang binanggit, partner ang chairman po ng Senate Committee on Basic Education, gayon din po ng Ways and Means. At magbabalik po ang iba pang mga balita dito sa Pasada Balita, makalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras, alas 7:34 na ng umaga. Pasada Balita. At sa oras na alas 7:37, nagbabalik ko ang Pasada Balita sa kalamparin ni Mr. John, ang gwapong-gwapong John Evanez. Kami pa rin po ang inyong tagapaglingkod. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At ako naman, si Jelly Mendez. Pasada Balita. Sa iba pa nating mga balita, dahil ipapatawag ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa loob ng kulungan sa Davao City noong August 2016. Naghain ng mosyon si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. upang imbitahan
si dating Pangulong Duterte para magbigay ng pahayag hinggil sa alegasyon. Inaprobahan ni House Committee on Dangerous Drug Chairperson at Surigao del Norte Representative na si Robert A. Barbers na siya ring namumuno sa Quad Committee ang motion matapos yung segundahan ng mga miyembro ng komite. Ang imbitasyon ay nag-ugat sa testimonya ni Leopoldo Tata Tan Jr., isa sa 2 inmate na tumestigo sa Quad Committee na nagsabing 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Prison and Penal Farm ang pinapatay ng dating Pangulong Duterte. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, naniniwala naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang demolition job ang magkakadawit ng pangalan ng dating Pangulo sa extrajudicial killings at pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, in full swing na ang demolition job laban sa dating Pangulo. Anya, isinalaysay ng dating mga nakakulong na sina Fernando Andy Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. sa Quad Committee na sila ang pumatay sa 3 Chinese national kapalit ng milyong halaga at ng kanilang kalayaan. Git pa ni Attorney Panelo, walang mawawala sa mga testigong convicts dahil sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kung totoo anya na pinatay nila ang 3 Chinese nationals o drug lords dahil sa pera at kalayaan, maaari din ang mga itong magsinungaling hinggil sa ugnayan ng dating Pangulo kapalit din ng pera at kalayaan para sirain ang mga Duterte. Pasada Balita! Samantala, kinumpirma ng Department of Interior and Local Government na hindi pa nakakalabas ng bansa si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos kasunod ng napaulat na nasa China na ang pastor. Binigyan din pa ng opisyal na mariing sinusuyod ng mga otoridad ang mga lugar na pwedeng puntahan ni Kibuloy. Naharap sa patong-patong na kaso ang nasabing lider ng KOJC. Pasada Balita! Samantala, sa oras na 7:40 ng umaga, pinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Natatandaan guilty si Senador Estrada sa kasong guilty sa kasong direct bribery at 2 bilang ng indirect bribery kaugnay ng pork barrel scam. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for consideration ni Senador Estrada sa naging hatol sa kinakaharap na kasong direct bribery at indirect bribery. Una nang pinawalang sala ang senador sa kasong plunder o pandarambong, subalit nahatulang guilty sa 3 kaso ng bribery. Nasentensyahan si Estrada o si Senador Estrada ng hanggang 15 taong pagkakakulong. Pasada Balita! Samantala, sa oras na 7:41, tagap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang desisyon ng Sandigan Bayan, patunay daw na inosente at hindi sangkot sa panunuhol si Senator Estrada. Ang detalyeng ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinatotohanan daw ng Sandigan Bayan ang sinasabi noon pa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na wala siyang tinanggap na suhol, direkta man o hindi. Ito ang binigyan diin ni Senator Estrada makaraang pawalang sala siya ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong direct at indirect bribery. Ayon kay Estrada, nakahinga siya na maluwag sa naging desisyon ng Sandigan Bayan. Pinatunayan daw nito na inosente siya, bagay na ito ang kanyang iginigiit sa pagsusulong na patunayan na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Estrada, hindi kailanman siya gumamit ng pondo ng bayan para sa pansariling interes o para pagtakpan
ang anumang gawain na taliwas sa mga umiiral na batas. At higit sa lahat, pinatotohanan daw ng desisyong ito ng Sandigan Bayan na hindi niya sinira ang tiwala na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Lubos na nagpapasalamat si Estrada sa Sandigan Bayan sa pagkatig sa inihain niyan na motion for reconsideration. Pero hindi pa niya tapos ang laban. Bilang isang lingkod bayan, gagawin daw niya lahat sa abot ng kanyang makakaya kahit gaano pa katagal para malinis ang kanyang pangalan. Git ni Estrada, hindi madali ang pinagdaanan niya ngunit nananatili ang kanyang tiwala sa ating justice system at kumpiyansa na mapatutunayan ang kanyang integridad bilang halal ng bayan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita, kuha tayo ng update kaugnay dito sa kaso pa rin nitong sina Sheila Leal Guo at Cassandra Ong. Mula dyan sa NBI, may report. Patrol number 5, Ayaw Pangko, go, go, go! Na-turnover na sa kustodiya ng National Bureau of Investigation NBI sa Quezon City ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo at yung incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, lalong tumibay ngayon ang kanilang teorya na dumaan sa backdoor channel ang magkapatid na Guo matapos nilang makaharap ang kapatid nitong si Sheila at makita ang kanyang passport. Samantala, sinabi naman ni NBI Director Jaime Santiago na nakatakdang isa lang sa inquest proceeding ang dalawa sa kasong obstruction of justice at harboring of fugitive. It is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa Permatadong Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At magbabalik ko ang pasada balita makalipas lamang ang ilang paalala. Ang oras sa alas 7:45 ng magandang umaga. Pasada Balita! Balik tayo sa huling mugso ng ating balitaan dito sa Pasada Balita Friday Holiday Edition. At syempre nakakasama niyo pa rin po ang inyong mga lingkod. Jelly Mendez, ang ngalan ho ni Mr. John Ibanez. At Judith Estrada Larino. Pasada Balita! Ilan pa sa ating mga reports, mga paaralan pinag-iingat sa gitna ng pangamba sa Mpox. Detalye ng balita ay hahatid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hinimok ni Senator Win Gatchalian ng mga paaralan sa bansa na magpatupad ng mga hakbang upang itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Ito matapos ang report tungkol sa unang kaso ng Mpox o dating monkeypox sa bansa. Binigyan din ni Gatchalian na dapat magpalaganap ang mga paaralan ng kaalaman at magsulong ng mga hakbang upang itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga guro, mag-aaral at kawani kabilang ang regular na paghuhugas ng kamay at pagdisinfect sa mga silid-aralan at iba pang espasyo. Kasunod ito ng report ng unang kaso ng Mpox sa bansa. Matatandaan diniklara ng World Health Organization ang pagkalat ng Mpox bilang public health emergency of international concern. Ngunit ayon sa DOH, lahat ng mga dating kaso sa bansa ay na-isolate, natutukan at gumaling. Samantala, isinusulong din ni Gatchalian ang Philippine Center for Disease Prevention and Control Act bilang isa sa mga may akda na naturang panukala. Layunin nito na itatag ang Philippine Center for Disease Prevention and Control na magsisilbing technical authority sa forecasting, pagsusuri, estratehiya at pagbuo ng mga pamantayan para mapigilan ang pagkalat ng mga sakita. Ang mga kasong naiulat noong August 18 sa Department of Health ang pang-10 kumpirmadong kaso ng Mpox simula noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ang pasyente ay 33 anyos na lalaking Pilipino na walang travel advisory sa labas ng bansa. Bagamat mababa ang panganib na mahawa ang mga bata sa Mpox ayon sa Center for Disease Control and Prevention ng Estados Unidos,
Iginit ng Gatchalian na dapat patuloy na isulong ang mga hakbang upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng ating mga paaralan at sa buong bansa, lalo na't ang unang kaso ng Mpox ngayong taon ay napatunayang hindi lumabas ng bansa at nangangahulugan na nandito lang sa atin ang virus. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ito alamin naman natin ang pag-uulat ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel. Natimbog ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO, PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Bureau of Immigration and Deportation o BID ang halos 100 dayuhan at lokal na tauhan ng isang kumpanya sa Baclaran, Parañaque City na dawit sa cryptocurrency scam. Sa ulat ni NCRPO Director Police Major General Melencio Nartatis Jr. kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nag-ugat ang pag-aresto sa ikinasang warrant to search, seize and examine computer data sa tanggapan ng AIA company na nagpapanggap na lisensyadong Pogo na matatagpuan sa Centrium Tower 1, San Pedro Corner J. Maceda, Baclaran, Parañaque City. Ilan sa mga naaresto ang pangunahing suspect at company manager na si Nan Shan, may-ari ng kumpanya na si Detu Su, company supervisor na si Wu Jan Bin alias Abin, na pawang Chinese nationals. Kabilang din sa mga empleyadong inaresto ang 56 na Chinese, 32 na Pilipino at 8 iba pang mga dayuhan. Sa ulat ng mga otoridad, nagpapanggap ang mga ito na magagandang modelo upang maakit ang biktima sa love scam at cryptocurrency scam. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon sa mga computer na na-recover sa sinalakay na kumpanya. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kuha tayo ng update sa larangan ng sports sa pamamagitan ni Ginoong Anthony Suntay. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Maganda ang pag-umpisa ng NLEX sa ilalim ng kanilang bagong head coach na si Jong Ichico. At nanalong Road Warriors sa Blackwater 104-87 kahapon sa PBA 49th Season Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Mike Henry nangababa para sa NLEX sa kanyang 31 points at 10 rebounds, habang si Robert Bolick ay malapit sa isang triple-double sa kanyang 24 points, 9 rebounds at 11 assists, at solid ang opening game nila sa Group B. Ang sabi ni Coach Jong, "I think we defended pretty well, especially in the first half. In the third quarter, they had a run, and that's just the way the game is. We should learn how to break that kind of run because it could happen later on." Para naman sa Blackwater, masama na naman ang pinakita ng import nila na si Ricky Lado. Sa tala niya na 6 na puntos sa 13% shooting. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. At sa balitang pampakalakalan, ito ay bumabaho ng 14.9% ang halaga ng lokal na kalakalan ng produkto sa bansa sa ikalawang quarter ng 2024. Ito ay batay sa Final Commodity Flow in the Philippines ng Philippine Statistics Authority. At ayon sa ahensya, nasa 182.62 billion pesos ang halaga ng kalakalan ng mga lokal na produkto o yung tinatawag na domestic goods sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Higit na mababa kumpara sa 445.16 billion pesos noong nakaraang quarter, habang bumagsak naman ng 38.2% o 4.10 million tons ang dami o yung tinatawag na timbang ng kinakalakal na domestic goods sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa isang ekonomista, na ang pangunahing sanhi ng pagbaba ng domestic trade ay ang paghina ng ekonomiya, inflation at ang pagkaantala ng supply chain sa Pilipinas.
Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inulan ng suporta mula sa mga sikat na personalities si U.S. presidential candidate at Vice President Kamala Harris sa ikalawa-ikatlong araw ng DNC o Democratic National Convention sa Chicago, USA. Kabilang sa mga dumalong personalidad sina dating U.S. President Barack Obama at kanyang asawa na si Michelle Obama, U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg at television icon Oprah Winfrey. Ayon kay Obama, siya ay nakatitiyak na may kapasidad si Vice President Kamala Harris na ipagtanggol ang buong Estados Unidos sakali mang siya o ito ang mahalal na susunod na Pangulo ng Amerika. Kinagulat naman ng mga Democrats ang surprise appearance ni Oprah Winfrey na ilang taong umiwas sa political spotlight. Subalit ngayon, nagpairal ng kanyang star power upang ikampanya si Vice President Harris. Isasagawa naman ngayong araw na ito ang ika-4 at huling DNC dito pa rin sa Chicago, USA. Pasada Balita. Samayin niyo mga kaibigan ang isang oras nating balitaan dito sa Pasada Balita sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Sa pangalan po ni John Ibanez, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama, Naglilingkod ng tama. Antabayan ang susunod na ang Karambola. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.